Okay mga ka-team, good morning po. Team Danose Auto Repair Shop. Yan. Ang topic natin ngayon is yung Nissan Almera. Meron kasi mga nagchat-chat sa akin o nag-iiwan ng message sa ating mismong YouTube channel, message na paano daw malalaman kung sira na ang fuel pump. Yan, halimbawa, kung sira na ang fuel pump, puro redondo lang siya. Pero syempre, may mga way na paraan para malaman kung paano mag-test ng fuel pump. Actual natin gagawin, actual natin ituturo para naman malaman nyo. Syempre, tayo naman Team Danose Auto Repair Shop is nagbibigay ng kaalaman. Kung sakaling mangyari lang sa inyo, is alam nyo kung ano yung dapat nyong palitan dito sa mismong Nissan Almera nyo. Kasi may concern sa amin na puro redondo lang daw ang nangyayari sa Nissan Almera niya, ayaw magtuloy. Ngayon, kaya gumawa tayo ng video na to para malaman nyo kung paano natin itetest yung fuel pump na wala naman tayong tools na dala. Kung meron tayong tools na dala is flat screw lang. Then alamin natin kung paano. Mer, tara, dito ka, check natin. Ngayon, nandito tayo sa front ng ating sasakyan. Pupunta tayo sa likod. Ang battery natin is nakakabit rin yung positive, negative. Hindi tayo magdi-disconnect kasi magte-test tayo ng fuel pump para malaman natin kung sira talaga yung fuel pump o mahina yung pressure. Nag-i-start pero namamatay ng makina. Possible kasi mahina ang pressure ng fuel pump natin. Ngayon, ang cost ng bakit ba nasisira ang fuel pump, minsan ho sa katagalan yan. Kung di naman sa katagalan ho, lagi tayo naka low level ng ating gasolina, is yung fuel pump motor natin, ang nangyayari is nag-o-overheat kasi dapat po siya, babad po siya sa gasolina. Kaya make sure na laging maganda ang gasolina nyo, laging mataas, huwag laging papababa ng 1 bar, 2 bar kasi doon nagkokos ng overheat ng ating fuel pump motor. Okay, ngayon nandito tayo sa part ng likod. Ang unang step niyan mga ka-team, hihilahin nyo muna yung ilalim. Hatakin nyo yan pataas. Taas mo, hatakin pataas yan. Hatakin pataas yan, pati doon sa kabila hanggang mahugot nyo. Pag na-tice nyo na yung dalawa na yan, pwede nyo nang iangat. May tools po. Jeez, ayun yung natin, jeez. Ngayon po mga ka-team, ito yung pinaka fuel pump natin. Ito yung pinaka wiring natin, socket papunta kay fuel pump. Ayan, kung mapapansin mo, pwede natin hilahin yan. Matibay kasi yan flat screw. Ngayon, ang ginagawa kasi namin sa ito, nakaangat na naman to, mas madali siya. Nakasilan po yan mga ka-team ha. Kaya medyo mahirap-hirap iangat. Ngayon, ituturo natin sa inyo yan para sa YouTube channel natin. Mer, angat mo. I-upload ko sa YouTube. Upload ko sa YouTube. Nag-tutorial kami. Buksan mo yan, buksan mo para maliwanag. Buksi, para maliwanag. Yan, ngayon mga ka-team. Ayan po. Mer, dito ka sa kabila ko, Mer. Teka lang, mamaya. Dito ka sa kabila. Mer, doon ka sa kabila, mag-ano ka na susi, ha? Mag-on ka na susi, wait lang. Diyan ka. Saan ka ba? Hindi, dito ka. Doon ka sa kabila. Kasi para makita niya na gagawin natin. Ngayon, medyo matibay nga lang yan. Sikwatin nyo lang na sikwatin kasi may sealant po yan. Make sure na yung sealant natin is maayos. Yan. Yan mga ka-team. Ngayon ho, ang gagawin natin is magdi-disconnect tayo ng ay kuha kang ilaw, bili. Ilaw. At para makita, madilim masyado. Teka lang mga ka-team, at mag-iilaw lang tayo. Kasi medyo madilim, hindi nyo makikita masyado yung ating tutorial. Mas mainam
mas mainam na makita nyo kasi mas maganda yung nakikita natin yung ating nagiging tutorial. Nakuha wala tayong ilaw para makita nyo po. Okay, saksak. Okay. Okay mga ka-team, pakiramdaman nyo po yan. Ayan, oh. Eto, pagka meron kayo nakitang araw na ganyan, ibig sabihin po, kuha ka ng basahan. Yan, yung araw na yan, ibig sabihin po, ito po yung supply papunta kay injector. Ayan, yung araw na yan. Ito. Ngayon, ang gagawin natin dito is i-disconnect natin to. Tatanggalin natin to. Ayan, tingnan muna natin. Nalagyan na sila. I-disconnect natin tong may araw na yan. Ano ba ilaw? Mas maganda yata kung ganito kataas. Antayin lang natin si Romel para mas maging maayos yung ating tutorial. Ngayon ho mga ka-team, pag na-disconnect natin to, malalaman kaagad natin kung may pressure ba siya o wala. Pag nawalan siya ng pressure, ibig sabihin possible hindi gumagana si fuel pump natin mismo. Ayan. Gamer, bukas. Tapos ang gagawin natin is mag-on position tayo para makita natin kung may lalabas. Sige, tanggalin mo na to. Wala kang basahan. Ayun, ayun. Yung kabila, yung ibabaw, wag yan. Ayun, yung madumi na. Yung malaki. Kasi malaki tapon nito. Yan. Sige, may pressure to eh. Ayan, isapin lang natin para hindi kumalat yung amoy sa loob ng sasakyan natin. Okay, disconnect mo ngayon to. Itong araw na to. Ayan. Okay, disconnect. Ayan lang. Ayan, may pressure. Ibig sabihin, possible gumagana sa si fuel pump natin. Pero mas maganda kung lalo nating malalaman kasi nagbi-build talaga ng pressure yan dahil meron siyang return. Ayan, ngayon. Ayun, ang lakas oh. Lakas mga ka-team. Ayan, lakas. Ngayon, paano ang gagawin natin para malaman natin na meron tayong merong lumalabas yung ating gasolina kay fuel pump. Ipasok mo. Kasi Tupin mo na lang. bawasan ko pa. Pwede na yan. Sige na. Okay, ngayon nakaposisyon na tayo. Mas maganda kasi kung meron kayong yung malambot na ano ba yun? Panahod. O yung baso na malambot, disposable cup. cup. Hawakan mo, tutuunan mo to. Ngayon, ang gagawin natin mga ka-team, yan, nakaganyang position na tayo. And then i-on natin yung on position lang ha, hindi start ha. Pag in-on position yan, mamaya sabihin ko sa'yo pag mag-on ka na. Pag nag-on position siya, dapat tutulak to yung ating gasolina. Okay, sige, on position. Tapos patay mo rin kagad. On. Patay. Ibig sabihin okay ang ating Bam. fuel pump, walang problema. Ganun lang po ang pagtetest ng ating fuel pump mga ka-team. Kaya natin to tinuturo is para alam nyo rin kung sakaling ganyan ang mangyari sa inyo, sa sasakyan nyo, linisan nyo na lang mabuti para hindi mangamoy sa loob ng sasakyan. Spray nyo kaya ng degreaser, no? Okay mga ka-team, kung sakasakali lang naman mangyari sa inyo, at least meron kayong idea sa binigay naming YouTube channel. Kaya naman natin ginagawa to, syempre para makapagbigay alam lalo na sa mga malalayo at hindi makapunta sa amin. Ayun. Ayun nga pala, at maraming salamat rin pala mga ka-team sa mga sumusuporta sa aming video, nagtitiwala, at hindi po kami magsasawa na magbigay ng DIY tips para sa inyo. Ngayon lamang po, at maraming salamat po. Thank you po sa lahat na sumusuporta sa Team Danos Auto Repair Shop. Sana nagkaroon kayo ng kaalaman about dito sa fuel pump natin. Iisa-isahin po natin to para naman po kung saan ganon is
lahat tayo magkaroon ng kaalaman sa ating mga Nissan Almera. Okay, maraming salamat. Team Danos Auto Repair Shop, handa magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye.